Kung isa ka sa mga taong kumikita na ngayon ng pera ng 100,000 to 200,000 o pataas, o di kaya isa kang seaman na nagtatrabaho abroad na kumikita na ng dolyaris, o di kaya isa kang matagumpay na vlogger na malaki na ang kinikita na pera bawat buwan. Yung piling mo paldo-paldo ka na at panay na lang ang gastos, isang sakit ito ng tao na dapat iwasan. Yung piling mo mayaman ka na, pero ang totoo hindi ka pa naman mayaman. Oo, sabihin na natin malaki na ang kinikita mo ngayon, pero hindi ibig sabihin nito na hindi ka na maghihirap pa. Kaya karamihan sa atin, kahit malaki na ang sahod o kinikita na pera, ay wala pa rin tayong naitabing pera o naiipon. At minsan pa nga yung iilan na galing ibang bansa pagdating sa Pinas ay nga pa rin. Kaya naman sa video na ito, ibabagi ko sa inyo ang iilang bagay na dapat mo iwasan kapag kumikita ka na ng malaking pera. At sikapin mong matapos ito hanggang dulo para masigurado na maiiwasan mo talaga ang mga bagay na ito. At sa mga nagtatanong sa akin, kung sapat ba ang aking karanasan para magbigay ng advice patungkol sa negosyo at kung paano umunlad ang buhay, ang masasabi ko lang hindi man ako pinalad sa mga nangyari sa aking kariras bilang isang negosyante. Dahil sa pandemic, nasisiguro ko naman sa inyo na ang aking karanasan ay sa pagninegosyo o pagkakamali ay makakatulong o magiging guide nyo sa pag-uumpisa nyo bilang isang baguhan na negosyante at para hindi nyo nadanasin pa ang mga naranasan ko sa nakaraan. At sa ngayon, kasalukuyan akong nagsusumika para maibalik ko ang aking negosyo. Alam kong hindi ito madali pero naniniwala ako na magagawa ko ito. Sabi nga nila dapat matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Kaya naman pagkakataon nyo na ito na maiwasan ang lahat ng pagkakamali ko. At para sa topic natin ngayon, kung ready ka na, tara. Number 1, huwag ka munang sumabay sa mga totoong mayaman. Huwag mo munang gagawin ito kahit malaki na ang kinikita mo. Dahil kapag ginawa mo ito, kapag napasabay ka sa mga mayayaman na sige ang gastos dahil totoo naman na marami silang pera, malamang mapipilitan ka rin na gumastos ng gumastos dahil nahihiya ka na mapagsabihan na wala kang pera. Kung mambili sila ng mga mamahaling gamit, mga gadget, mga bagong sapatos, damit at iba pa, malamang mapapabili ka rin kahit hindi mo naman talaga kailangan. Kumbaga, ipagmamayabang mo lang naman. Walang masama kung i-treat mo rin ang sarili mo paminsan-minsan. Pero wag sa punto na sasabayan mo yung mga taong totoong maraming pera o mas mayaman pa kaysa sayo. Ang problema dito ay inintindi mo yung image mo at kung ano ang masasabi ng ibang tao sa'yo. Hayaan mo sila kung gusto nilang i-post sa social media ang kayamanan nila. Ang mahalaga yung laman ng bank account mo, yung mga assets mo, meron kang emergency fund. Mas mabuti kung sasabayan mo yung mga taong simple lang, yung mga mayayaman na low-key lang pero successful sa buhay. Number 2, huwag mong kalimutan magtabi ng pera. Isa ito sa problema sa karamihan na imbis na malaki na ang kinikita, ayaw na magtabi ng pera hanggat tuwira ng ilan, malaki naman daw ang sinasahod kaya okay lang na hindi magtabi ng pera. Kaya sige lang ng gastos, bili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Kaya dapat bago mangyari sana ang mga ito, unahin mo muna ang magtabi ng pera bago ka mag-umpisang gumastos. Yan lang naman talaga ang sikreto ng tamang paghawak ng pera. Kailangan mo lang maging aware at magkaroon ng disiplina sa paggastos. Priority ang savings, tapos yung needs at saka dapat marunong kang gumawa ng pera siyempre. Diyan lang naman paikot-ikot ang pera. Number 3, sikapin mong makapag-invest ka. Kapag kumikita ka na ng malaki, sikapin mong makapag-invest ka para mapalago pa ang pera mo. Isa ito sa dapat mong matutunan ang mag-invest. Kailangan mong pagulungin pa ang pera mo. Ilagay mo pa sa mga assets na kayang mag-generate ng pera para sa iyo. Mga bagay na posibleng tumaas pa ang value. Mga bagay na nagbibigay pa sa iyo ng pera tulad ng negosyo at iba pang investment opportunity. Dahil tandaan mo, hindi pang habang buhay ang kinikita mo. Pero ang gastos, tuloy-tuloy yan, isama mo pa yung inflation. Huwag mo gawing priority yung walang kwentang panggastos, yung mga luho, yung pagbili ng mga liabilities na nagpapahirap lang sa iyo bandang uli. Dapat matuto kang mag-isip ng pagkakakitaan na pangmatagalan. Iwasan mo ang mga short terms na happiness. Number 4, pahalagahan mo ang pera. Ngayon na kumikita ka na ng malaki, dapat pahalagahan mo ang pera. Kung paano mo tinatrato ang pera noong mga panahon na walang-wala ka o yung time na maliit pa ang kinikita mo. Kung dati nagawa mo pang mag-budget, magtipid at nakapag-ipon ka pa, kumbaga namomonitor mo pa ang pera mo, alam mo pa ang total expenses mo sa isang buwan. So kahit lumalaki na ang kita mo, dapat hindi ka pa rin nagbabago. Gawin mo pa rin ang nakasanayan mo na financial habit.
Mag-budget ka pa rin, magtipid ka pa rin, mag-ipon ka pa rin. Pag nasasanay ka kasi na hindi pinapahalagan ang pera, nasisira ang habit mo at disiplina noong walang-wala ka pa. Baka hindi mo na napapansin ang laki na pala na nagastos mo dahil wala ka ng pagpapahalaga sa pera. Hindi ka na nakapagtabi nito para magagamit mo sana pag bigla kang mawalan ng trabaho o negosyo. So paano ka na ngayon yan? Kaya dapat consistent ka at panatiliin ang pagpapahalaga ng pera mo. Kasi hindi ka talaga asenso kung patapon ka palagi ng pera. Number 5, panatiliin ang init ng iyong pagpupursige. Dahil kumikita ka na ng malaking pera ngayon, dapat mapanatili mo ang iyong pagiging ganado sa pagpupursige. Dapat gutom ka palagi, gutom kang matuto, gutom kang yumaman, gutom kang mapromote sa trabaho, gutom kang magnegosyo at kung ano pa ang gusto mong maabot sa buhay. Kapag narating mo na ang inaasama-asama mo na goal, halimbawa na lang income na 200,000 kada buwan, tapos nung nakuha mo na, doon naman nawala yung init ng pagpupursige mo. Dapat hindi ito mangyayari para maiwasan na maibalik ka sa dati mong buhay na meron ka. Kaya kung nagsipag ka na lang din naman, siguraduhin mo na natuluyan para maka-achieve ka pa ng maraming accomplishments sa buhay. Huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ka patuloy kang lumaban sa buhay. Isipin mo yung dati mong kalagayan na nahihirapan ka. Isipin mo ang pamilya mo, isipin mo magulang mo at iba pang taong umasa sa iyo. Number 6, wag kang magiging kampante. Ito yung pinakamalungkot at totoong na nangyayari sa karamihan. Porket kumikita na ng malaki, naging kampante na. Akala nila habang buhay na ang ganyang kalaking income. Akala nila hindi na naubos ang pera. Akala nila tuloy-tuloy lang ang sipa ng pagninegosyo nila at iba pa. Kapag kasi nagiging kampante ka, pwede ka nitong ilagay sa panganib na mawalan ka ng income. So ngayon pag nawalan ka ng income, kawawa ka. Dapat matuto kang mag-level up. Huwag kang makontento sa level mo ngayon kasi kaya mo pa naman talagang patasin ang kita mo kung gugustuhin mo talaga. Ikaw lang naman ang pumipigil sa potensyal mo kasi nagiging kampante ka na. Kaya nga kung napapansin mo ang mga mayayaman, lalo pang yung mayaman kasi hindi sila nagiging kampante. Piling nila mas kabado pa nga sila kumpara sa atin na akala mo wala silang mga pera. Kahit na mayaman na sila, mas lalo nilang ginagalingan ang kanilang pagtatrabaho. Samantalang ang iba, kumikita lang ng malaki-laki, ay tatamad-tamad na. Hindi nyo ba napapansin ang mga mayayaman, palagi silang nagbubukas ng bagong business? Pinapalaki pa rin nila ang pera na meron sila. Dahil hindi nila hinahayaan na magiging kampante sila. Kaya kung maaari, kung gusto mong madagdagan pa ang kaalaman mo, mag-aral ka. O di kaya kung gusto mong mag-upgrade ng skills na magagamit mo sa iyong negosyo, di gawin mo. Basta wag kang maging kampante. Number 7, alamin mo muna kung bago ka magbitaw ng pera sa isang opportunity. Oo, napag-usapan na natin ang salitang investment. Ito yung pera mo na dapat lumalaki pa. Pero hindi lahat ng nakikita mo na opportunity o negosyo o investment ay papasukin mo na. Huwag ka munang habol ng habol sa mga opportunity na ito na hindi ka man lang gumawa ng sarili mong research at hindi mo pinag-isipan ng mabuti. Kailangan huwag ka munang magpadala sa emosyon o magiging sakim na kumita ng mas malaki pa kasi pag ginawa mo ito, binigyan mo ng opportunity ang mga scammer. Dito ka na maluloko at posibleng mawawalan ng malaking pera. So sayang naman yun. May mga legit na opportunity o investment, ang problema wala ka namang alam nito. O di kaya ikaw mismo ay hindi pa handa para dito. Kaya ang mangyayari, mapapabayaan mo na lang at mawalan lang din ang mga ito. Kaya dapat maglaan ka ng oras para alamin ito at magtanong-tanong. At huwag kang basta-basta magtiwala lalo na kung mag-o-offer sila ng napakalaking return of investment. Kaya dapat magtaka ka na. Lalo kung hindi mo nakikita kung anong klaseng negosyo ang mga ito at kung paano kumita ang pera mo dito. Number 8, tulungan mo muna ang iyong sarili bago ang iba. Kapag kumikita ka na ng malaki, sikapin mong makatulong ka rin sa iba. Pero paalala, bago mo ito gawin, unahin mo muna ang iyong sarili. Walang masama kung mag-share ka rin ng iyong blessings. Manlibre ka, tumulong ka sa magulang mo at sa mga kamag-anak mo. Okay lang yan, pero hindi porket kumikita ka na ng malaki ay magiging charity ka na. Talo mo pa yung gobyerno na halos ikaw na lahat ang sasagot sa problema ng pinansyal ng ibang tao. Tandaan mo, hindi naman ikaw si Superman na kayang iligtas ang lahat. May kasabihan pa nga na bago ka tumulong sa mga taong nalulunod, kailangan alam mo sa sarili mo na marunong ka rin lumangoy kasi kung hindi, sabay-sabay kayong lahat malulunod. Ganyan lang din sa buhay, lalo na kung isa kang OFW. Lahat ng income mo ay binigay mo sa kanila, sigurado pag uwi mo sa Pinas, pare-parehas kayong mahirap sa mga taong tinutulungan mo.
Hayaan mo kung galit ang iilan sa'yo kung hindi mo mapagbigyan. Tandaan mo, hindi masamang maging selfish paminsan-minsan kung kinakailangan. Tumulong ka lang sa kaya mo, magtira ka para sa sarili mo. At hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana magtagumpay tayong lahat hanggang sa susunod. Paalam.